Tracy Atiles. Let us pray. Let us open in prayer. Dear Lord, we bless you, Lord. We call upon your name, we call upon your presence, Lord God. Maging virtual man, Lord, but still, ikaw po ang pumagitna sa amin, Lord God, sa pag-ibig nito. Naway lahat po na aming maririnig, lahat ng aming matutunan, ay patuloy na makatulong sa amin bilang iyong mga prayer warriors, Lord God. And once again, we want to thank you dahil sa pagpili mo sa mga sa amin. And hindi mo kami pinapabayaan. At alam ko po ngayon kami, patuloy mo kami naarmasahan ng mga wisdom and knowledge, Lord God, na makakatulong sa amin sa paglago ng aming spiritual life, lalo na ng aming prayer life, Panginoon. So, let everything that we're going to hear tonight, Panginoon, is a shield by your power na sa ganun ay hindi ito makawala sa amin. At patuloy lang namin ito magamit for your glory and for your honor. Maraming salamat po also bless our speakers na patuloy i-anoint ang kanyang lahat. Nasasabihin ko, Panginoon, use him as your vessel. Nasa ganun lahat ng lalabas sa kanyang bibig ay patuloy na nagaling sa iyo, Lord God, at patuloy na ito. Kaya maraming salamat po. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ng inyong mahal na anak na si Jesus. Amen. Amen. Good evening sa bawat isa. Tayo pagdating ngayon sa last chapter 10 ng book. And ang ating pong pag-usapan ngayon is tungkol sa super practical application for churches and home group. Kingdom mentality. The Ministry of Support Practical Application for Churches and Home Groups. Kingdom mentality. Yan, kingdom mentality, ito po yung mamaya patukoy po ito. Actually connected and timely, and it is vital for intercession daw is yung word discernment na ilan lang nung last Mondays na pag-usapan natin ito sa group at na yung importante sa ministry. Okay, yung discernment spirit. Sabi niya, have you ever wondered why some meetings seem to flow in the spirit and others do not? Why is it that when the meeting flows in the spirit, the congregation goes home rejoicing and delight in the spirit, but when there seems to be resistance or a heaviness, then they are robbed of their joy. They talk and laugh after the meeting, but the likeness is not there. So sa church, sa loob ng church, di ba meron pong meeting or gathering or service na maganda yung flow. May flow, sabi doon is flow in the spirit. Maganda yung worship. Maayos yung worship, maayos ang may anointing doon sa preaching, maayos yung flow ng and it is because of the Holy Spirit na inaalaw ng Holy Spirit na yung mag-flow yung meeting. Pero nag-wonder ba tayo minsan or may alam tayong church na parang walang kalatoy-latoy, parang walang dating, parang nagsalita lang, parang kumakaling yung pastor. Amen. So that yan yung difference ng may spirit-led yung church sa hindi. Amen. So may mga church, alam naman po natin na ganon. And minsan okay naman yung church, pero there are times na nami-miss nila yung kahalagahan ng bagay na ito. So that is why napaka-important nung presence of the Holy Spirit, yung Spirit-led ang every meeting, every activity. Dahil hindi mag-flow yung meeting,
hindi mag-flow yung delivering of words sa body of Christ, sa church, sa kingdom. Yan. At eto na, yung sinasabi na the kingdom of God is spiritual and discerned spiritually. Tama naman, yung kingdom of God na hindi naunawahan ng mga Piriseo during the New Testament, di ba? Yung tinutukoy Lord na kingdom of God, na darating yung kingdom of God, na akala nila yung kingdom of God is building, di ba? Pero ang kingdom of God ay hindi maunawahan ng mga non-Christians, ng mga non-believers, na maunawaan. We can understand about it, we can experience yung kingdom of God kung kay Kristo tayo, kung meron tayong Kristo. So, nare-remind lang po tayo na the kingdom of God is spiritual. So, spiritual. And it is discerned spiritually. Yan. Sabi nga po sa Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. And the kingdom of God is such a vast concept and yet so explicit. The Greek word for kingdom daw is basileia. Kingdom, sa Greek, basileia, which means a state of being ruled with sovereignty. State of being ruled with sovereignty, yung rule tayo, di ba, nakakailalim tayo sa sovereignty ni God, and royal power or dominion. Yung kapag nasa presence tayo ni Lord, na sakop tayo ng Panginoon, ay yung nakapailalim tayo sa kapangyarihan ng Panginoon, na yung guided tayo ng Panginoon. At hindi tayo yung parang kagaya ng dati na wala sa presence ni Lord. Diba? Ibang-iba yung buhay na naki-Lord ka na sa presence ka ni Lord, sa hindi. Na nasa world ka, and dito, bagamat still nasa world tayo, pero spiritual, meron tayong yung kapag nasa atin yung presence ng ating Panginoon is, diba, parang kakaiba yung pakiramdam natin, iba yung extraordinary, supernatural. Amen? And because of the presence of the Lord within us. Amen? Yan. So, first, this kingdom is not determined by observation. It does not appear the natural realm, because it is a spiritual kingdom. It is within us, and it is mystery to non-Christian. So, the kingdom of God is within us. At kagaya ko nasabi ko kanina, it is a mystery to non-Christians. Yan, sabi nga po sa Luke 17:20-21, now when he was asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, he answered them and said, the kingdom of God does not come with observation, nor will they say here or say there, for indeed the kingdom of God is within you. The kingdom of God is within you. The kingdom of God is within us. Amen. It is spiritual. Kaya it is discerned spiritually. So nagkakaroon tayo ng discernment. Dito na pagpasok yung sinasabi ni Doc last time, na nagkakaroon tayo ng nakikita natin yung bagay na nakikita ng Diyos sa situation, sa person. Napipil natin yung isang bagay na napipil ni Lord sa isang situation o sa person. Dahil sa presence ng Panginoon sa atin, ay nagkaroon tayo ng gano'n. Feeling, di ba? Parang may kakaiba sa Kanya. Parang may heaviness yung kapatid kong ito.
Diba? Pinapakita at pinaparamdam sa atin yung Panginoon at pinapaunawa sa atin ng Panginoon. Bagay na hindi po natin nagagawa noon. Para malala, pag nakasama mo siya, pag wala sa iyo yung hindi ka lang by the Spirit, hindi ka pinaghiharian ng Kingdom of God. Diba parang kung ano lang yung pinakita niya sa iyo ng person, halimbawa, kausap mo siya, katawa mo siya, kung ano lang yung nakita mo sa kanya, masaya siya, nakita mo, smile siya, is parang wala lang sa iyo, na hindi mo mauunawaan. Pero pag led ka ng Spirit, and si Lord ay mag-warning sa iyo na merong something along sa kanya. Smile siya, masaya siya, pero may something along sa kanya. Amen. So, alam ko po na-experience po natin to dahil lang po tayo ay led by the Spirit. So, si Lord po nagpapaunawa sa amin yan. As long as nanatili tayo, naghaharian tayo ng Kingdom of God, it is spiritual and it is discerned spiritually. Na is in with the Holy Spirit ay nagkakaroon tayo ng feelings na kakaiba sa person na merong problema. Kagaya po ng clarify ni Doc last time, di ba? Na hindi siya prayer request, discernment. Amen? At si Lord ang magbibigay sa iyo ng warning sa isang sitwasyon. Kung ano yung problema. Discernment. Yan. The most wonderful thing about the Kingdom of God is that God said we could and would know if we can know about it, we can understand it, and it can be very clear to us. Second, knowledge concerning kingdom matters is discerned spiritually. This is of great importance. Yeah. Sabi sa 1 Corinthians 2:14, but the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can he know them, because they are spiritually discerned. Wala akong Tagalog Bible dito eh. Pero alam naman po natin itong verse na to na yung isang ordinaryong tao, hindi niya maunawaan tungkol sa Banal na Espiritu. Amen? Yung wala kay Kristo, ay hindi niya maunawaan yung patungkol sa Banal na Espiritu. O yung sabi kasi dito ay because they are spiritual, come from the Spirit of God, for they are foolishness to Him, and He cannot understand them. So napakahalaga na naniniwala ka, or yun nga, kagaya sabi ko kanina, is nasa sayo yung Holy Spirit. Meron kasi mga Christians na observer. Sa UGR nangyayari yan. Yung mga hindi na-slave. Why? Kasi observer. Hindi nila inahayaan yung Holy Spirit na kumilos. And bagamat na sinasabi nila Christian, pero as long as na hindi mo in-accept yung banal na Espiritu, hindi ka born in Spirit talaga. Amen? Kasi ang tunay na kay Kristo is talagang pinananahanan ng Holy Spirit once na nabaptize siya sa Holy Spirit. And ako na meron akong nakasama actually sa EGR na hindi siya naniniwala bakit natutong ba, bakit ganon. And he is a Baptist Christian. So may maraming Christian kaya napakabalat na sabi rito, they are foolish. Hindi talaga nila maunawaan yung works of the Spirit. Yung speaking in tongues, yung natutubo yung isang because of the presence of the Lord, the presence of the Holy Spirit. Yeah. I truly believe that discernment is vital for intercession. So nakakahalaga na
discernment per intercession. I do not know how could ever have flowed or continue to flow in this spirit without this spiritual discernment. In this context, when I use either the word discernment or discerning, I am not referring to the gift of discerning spirit. So, sabi niya, it is not referred to the gifts of discerning spirit. So, pag sinasabi niya discernment or discerning spirit dito, hindi niya daw tinutukoy yung gift of discerning spirit. Di ba, may kilala tayong, bakit siya, meron siyang gift na, gano'n, malakang lakas ng discernment spirit. So, hindi raw po yung tinutukoy niya. Ngayon ko lang naunawaan to. Sabi niya, I mean that type of discernment whereby the Lord allows you to see with His eyes or to feel the way that He feels concerning a situation. So, merong pagkakaiba doon sa merong talagang gift na discerning spirit. And dito sa ibinibigay at ibinababa ng Lord sa mga intercessors na, ayun na, gaya na nabanggit kanina, the Lord allows you to see with His eyes or to feel the way that He feels concerning a situation, gaya na nabanggit kanina, na ipinapadama ng Panginoon sa iyo at ipinapakita ng Panginoon sa iyo kung ano yung nakikita niya at nadadama niya. Ayan, or more generally, to feel either a peace or joy about certain situation, an inner withdrawal or an unsettledness. It implies determining the excellence or defects of a person or thing. Yan. Malalaman natin malalaman at maramdaman natin kung ano yung mabuti sa kanya, mabuti sa sitwasyon o sa person, at ano naman yung hindi mabuti sa kanya. Yan. At ito yung purpose. However, this discernment is not given to you so that you can judge the person or situation. Hindi pinagpatiwala sa atin ng Panginoon ito to judge the person or situation, but to appreciate what is necessary. To appreciate what is necessary as you stand in the gap for that person or event. In other words, pinapaalam sa atin ni Lord kung anong problema sa person na yon para hindi siya chismis, ay bakit siya gana. Kundi, para malaman natin at makapag-focus tayo doon sa necessary, sa importante, sa mahalaga na dapat i-pag-pray sa Kanya. Amen? What is necessary as you stand in the gap for that person. Amen? Para malaman natin kung ano yung problema sa Kanya at yun yung ipagbabattle natin para sa Kanya. Amen? I can truly say that I generally operate in this type of discernment, but it has not always been the case. Rather, it has been a process of making mistakes and learning to hear the voice of God. Ito, meron siyang illustration. Sabi niya, to me, discernment is like the telephoto lens of a camera. At first, everything is in the picture, but as you zoom in, the picture becomes specific and focused. Diba? Yung telephoto lens, sabi niya, di ba yung telephoto lens na yung haba po yun, na kapag meron kang telephoto lens, kahit malayo, yung pipicturean mo, is meron siyang ability na maging malapit sa'yo. Halimbawa mo, yung kukunan mo, pwede mo siya ma-focus ng parang malapit. And, pero at first, everything is in the picture. Parang sa una, kapag hindi mo siya ginalaw yung telephoto lens, ang dami mong makikita sa picture. Pero once na inikot mo siya, meron siyang ability na lalapit yung lens na para yung picture is malapitan. Kung na-observe natin yung nag-picture nung dibunidaan na meron siyang telephoto lens, na kahit malayo siya. Amen? So, ang kagandahan dito, kapag meron kang ganon, ay sa una, makikita mo ang dami.
Pero as you zoom in, makita mo isa na lang, focus na focus. And sabi niya dito, discernment is like this, na at first, everything is in the picture. Ang dami mo nakita, hindi mo unawaan. Pero as you zoom in, naunawaan mo clearly kung ano yung problema ng tao. Na-capture na focus mo doon. Amen? At inaalaw ni Lord sa atin ng Holy Spirit na ma-experience natin sa ganitong bagay. Amen? Again, not to judge that person, hindi pa chismisan siya, or ano, ang purpose natin is to focus on what necessary as we stand in the gap for that person. Amen? Amen? So, kagaya po ng ito, sakto lang kasi yung last time I admit na siguro I'm still in the process na dine-develop yung gano'n, yung hindi ako man sa pero merong gano'n na na-experience ko yun na pinaparamdam sa akin ng Panginoon, pinapakita ng Panginoon, pero hindi ko pa palaging parang siguro kailangan i-exercise pa yung ganito na sa atin, bawat sa atin hindi likas sa atin na ganito kasi we are all sinners before. And hindi pa rin tayo perfect is nagkakasala tayo at si Lord lang yung nag-make at ang nag-aalaw sa atin or nagiging dahilan para maging holy tayo at maging righteous. Amen? So, hindi siya natural. Si Lord kay Lord nang gagaling at nagmumula lahat ng ganitong patungkol sa ganito sa works of the Holy Spirit sa atin. And isa ito sa works of the Spirit na may experience especially ng pinagkatiwalaan ni Lord ng ministry na ganito, intercession, para ma-zoom in yung problem ng person. Amen? And that is the word discernment. At ito yung tukoy niyang discernment dito. Yan, sabi niya, example, meron daw businessman na, for example, a businessman suggests that the two of you go into a certain business venture together. He may be a born-again, blessed, dedicated man of prayer, everything that you have been looking for. Nevertheless, there is a little uneasiness in your spirit. Obey that warning. No matter how attractive the future might seem, how positive the plans appear, or how tempting the challenge, resist it with order and otherwise, later you will pay the consequences of overruling the Holy Spirit. Along the way, na-experience na natin na kagaya ng example na binigay niya, na magagamit natin yung discernment na ito. Na kagaya ng example niya, merong businessman na nagsasuggest na the two of you to get certain business venture together, partnership. And sa palagay mo okay kasi he may be a born again, blessed, dedicated man of prayer. Everything that you have been looking for. So okay na. Nevertheless, there is little uneasiness in your spirit. Imagine natin kung tayo na okay kasi yung kapartner mo is Christian or pagpasok natin sa relationship partnership din kasi na relationship as a single person, siyempre alam natin na kailangan Christian yung Christian, di ba? Pero nung na-meet mo is Christian, ako bilang lalaki, Christian naman siya di ba? Pero once na binigyan ako ng Lord ng warning, ipaka-feel sa akin ng Panginoon niya. Dahil na Christian yung kasama ko, ito kasi yung sinari ng example dito
na ang pinupoint po niya is wag mo i-resist yung warning ng Holy Spirit. Kasi otherwise later you will pay the consequences of overruling the Holy Spirit. So, every time na nagbibigay ng warning sa atin, either para sa atin, sa ating kabubuti, or sa person. May warning sa person, sa situation, or mapapractice pa rin natin to sa sarili, sa ginagawa natin, sa lahat ng ginagawa natin. Kapag hindi will ng Panginoon, ay bibigyan ng warning tayo. And yun yung magagamit natin yung discernment. Nagbibigay ang warning ang Lord sa bawat isa sa atin for that person, situation, and sabi niya, obey it. Obey it. Otherwise, later you will pay the consequences of overruling the Holy Spirit. Amen? So, inaalaw sa atin ni Lord to, and we, as His servant, we need always to obey kung ano yung ipinaparamdam niya sa atin o pinapakita sa atin ng Panginoon. And sa intercession, kung ano yung pinakita sa atin doon sa ipag-pray natin, and then do it, obey it. That is the warning from God. Amen? Na ibinabasa sa'yo, ipinafeel sa'yo ng Panginoon. Yeah, so kingdom mentality sa loob po ng church, gaya po lang sa amin ito, ay iba't iba ang dalahin ng mga kapatiran. So, merong mga mag-share at maraming hindi mag-share. No? Si Lord ang mag-share sa mga pinili niya para mag-start in the top sa church. Kaya napakalaga, the kingdom of God is spiritual and it is discerned spiritually. Kailangan natin yung Holy Spirit at ang Holy Spirit ang magbibigay sa atin ng maunawaan yung mga bagay na hindi maunawaan ng ordinary tao o ng world. Amen? Spiritual battle. Binibigyan niya tayo ng bukas na mata kung ano ba yung kilos o yung mga tactics ng spiritual forces na kaaway natin. Amen? Binibigay niya sa atin specifically is anong spirit, kaya ng prayer points natin, anong spirit ang kailangang pag-pray sa Kanya. Binababa sa atin ng Panginoon. Amen? So, yun lamang po. Ang pinaka-emphasize po rito is yung discernment na napakahalaga. It is a vital for intercession in discernment. And maraming mas ma-experience na natin siya along the way. As long as na patuloy natin pinuput into practice yung tutunan natin as intercessor. Sa senior po ng author and yung tinuturo sa atin mismo ng Holy Spirit as we do this thing. So yun lamang po. Glory to the Lord. Ako gusto kong yung difference ng yung sinasabing, emphasize ko lang baka nalito tayo. Yung difference ng gift of discernment, pero sa pagkakaunawa ko lang to ha. Gift of discernment and discernment from God. Yung sinasabi dito na magkaiba daw yun. Ito yung sa pagkakaunawa ko, yung pinag-uusapan natin, yung discernment na sinasabi, na yun sinabi na ni Kuya Jose, binibigay ng Lord sa atin kung ano yung dapat nating ipag-pray or yung dapat bigyan nating atensyon. Pero yung gift of discernment, inherent na sa atin, na kahit hindi mangusap ang Panginoon sa atin, malalaman na natin kung ano yung dinadala ng taong to. Di ba yung mga taga City Harvest, di ba, galing din sa Lord yun, pero may mga times na hindi nila kailangan mag-pray muna para malaman
yung nangyayari. Yung pagharap pa lang nila sa atin, alam na nila kaagad. Yun yung gift of discernment. Pero tayo as intercessors, pwede naman meron tayong gift of discernment. Pwede rin namang nadidiscern lang natin as we pray, kapag hiningi natin sa Panginoon, pag nangusap ang Panginoon sa atin. So, yun yung tingin kong difference ng gift of discernment at saka, discernment na nanggagaling sa Lord, from God. Paano dadagdag yung discernment? Diba? Paano siya madadagdagan? Paano siya magiging mas effective? Diba tulad sa pag nag-preach, kailangan nagpa-practice ka, nagsasalita ka. Yung discernment medyo medyo challenging. Talagang hindi ka talaga ng guidance from the Holy Spirit. So, yan yung nag-rema sa akin na kung paano siya may enhance. Dapat as prayer warriors / worshipers din ng Panginoon. Dapat goal mo talaga sa buhay or yung life para sa is to lay down talaga sa Panginoon. Diba? Yung hindi ka tumatakbo ng sarili mong isip, sarili mong pagdamdam, sarili mong feelings, ganun. So, in technicality, babay sa time or may sarili prayer time, kahit yung prayer na nagmamadali. Talagang para magparinig mo ito, mahawa ka sa kanya, here. So, doon talaga lalakas ng umaasa lang tayo na lang, prayer warrior lang, isa lang silot at prayer warrior. Prayer warrior or life talaga dapat para magtumakas. Ayun na. Meron Yan, po. ako na. Yung sa akin lang po, ayan, may clue lang din yung sa akin. Share ko lang yung pinakatumatak sa akin dun sa lesson. Yung sabi nga na, we are, yung pag-prayer warrior ka, yung kingdom mentality, yung time na you're able to see or feel the things that God sees in a person or situation. Na kapag prayer warrior ka, yung tama yung sabi Ate Les na it needs to be practiced, it needs to be applied talaga. Kasi, ang gagawin natin is i-enable natin or i-activate natin yung ipapa-activate natin sa Panginoon na makita natin at maramdaman yung mga bagay na nakikita niya. Nagigets ko ba natin? Yung ma-enable niya tayo to discern the things, the situation around us, especially sa church, na talagang pinaka-kailangan and pinaka-point doon is to go deeper talaga sa Panginoon. Worship Him every day, yung relationship mo, talk to Him, na napakahalaga kasi as prayer warriors, hindi basta-basta na at hindi yung parang nakikipaghulaan. Pero this time, hindi ka makikipaghulaan kasi bakit? Kasi the more you go deeper to the Lord, i-enable ka niya na makita yung mga bagay na nakikita niya. And in that way, maiwa-warrior natin, maipag-pray natin, mailalaban natin spiritually yung mga bagay na kailangan ilaban. Nagigets po ba natin? Yun na talagang mag-e-end up pa din siya sa relationship mo sa Panginoon, between you and the Lord. Yung na may-enable yon na mapangyari yung mga bagay na yon kapag talaga deeper ka in a relationship with the Lord. Hindi siya basta-basta, ay okay, Christian ako, nakakapakinig ako ng salita ng Diyos, okay, alam ko na to. Yung hindi lang siya basta gano'n. Kasi much more than that. Kasi yun nga, tulad nga nung sabi din na there's a difference. At ganito din intindi ko na there's a difference
in the gift of discernment and dun lang sa bagay na may time na gusto ng Panginoon makita mo at maramdaman mo yung mga nangyayari na decision. Na some of us might have gifts, pero some of us are just being enabled by the Lord to see and feel the things na in every situation or person. Kaya talagang kailangan, again, ulitin ko lang, talagang yung relationship sa Panginoon, yung how you deal with Him day by day, how you go deeper with Him. So, ayun lang po para ko natin. Sabi ka? Napakahalaga po talaga sa isang prayer or service. Kapag ka nasa iyo ang panalangin, parang pagkakasulit ko lalo. Wala ka din na wala. Yung hindi mo alam kung ano yun. Alam mo, dapat. Halaga talaga. Tayo na ito na. Hindi ka pa tayo na nag-prepare sa bagay. Nag-prepare. Lalo ba na? Kaya napaka-importante. Kasi, tsaka yung na tawag na katulad yung sinabi ko kanina, mga na nararanasan magkaroon ng advance may pagka nasa mga nakasama ka dun sa siya lang yung mga sa yung mga tao dyan tamang Kristiyano sila pero hindi dahil natin dahil mas naniniwala sila sa sarili nila tapos nila pamamalan na gano'n ang isang tao para kahit mag-pray ka man naramdaman or parang hindi ka talaga Kristiyano. Kaya napaka-importante sa isang Kristiyano o bilang isang Pedroan na turuan ang voice magaling sa napaka-importante bilang isang Pedroan na taas kasi minsan talaga ikaw mismo wala ano ba yun sa napapagpapay kaya hindi mo alam hindi mo nararamdaman ikaw mismo hindi siya makakala wala yung nakalakas Tapos talagang inas mo talaga kung ano yung pakifeel ni Lord sa'yo. Oh. So, yun, nadagdagan. So, yun. Ganun lang talaga yon. So, talagang isisik lang talaga natin si Lord para makuha natin ng tama yung mga dapat ipanalangin. So, ang unang-una natin practicein talaga is yun, how to be in constant communication with the Holy Spirit. How to, yung antena, naalala nyo yung antena. How to tune in with the Holy Spirit palagi. Kaya nabanggit din kanina yung Spirit-led. Diba? Spirit-led, Spirit-filled. Yon. Kasi minsan, kaya nawawala tayo. Kasi hindi tayo nakafocus do sa, yun, sa Panginoon. Nakafocus tayo sa ginagalawan natin. So, ang sikreto lang talaga dyan is always to be, yung antena natin, yung antena ng ating spirito ay naka-tune in palagi sa Holy Spirit.
Yun ang number 1 na ipapractice natin. Kasi siya naman talaga ang magbibigay sa atin eh. Yun. Yung time kasi noon, yung sa prayer request, obvious naman na wala nga talagang yung involvement ng Holy Spirit. Kumbaga yung pansin natin, mga sariling concerns. 'Di ba? Sariling concerns ang pinaglalagay. Pansin nyo? Kaya sabi ko, nasaan na din? Sinik nga ba to? 'Di ba? Kanya-kanya concern eh. So, ang dito, pag sa, kingdom mentality, pag sinabing kingdom mentality, kung ano yung nandun sa kingdom, again, yung sinasabi ko, hindi yung sa sarili natin yung titingnan natin. Ang titingnan natin, yung need ng kapwa natin. Kasi yung sarili nating need, bahala na ang Panginoon dyan. And good thing, kung sinabi ng Panginoon kay Kuya Jose, o Kuya Jose, pag-pray mo yung nanay ni Ate Listine. O di, pag-pray natin. Kasi di ba bago pa banggitin ng ating labi, yung mga prayer request natin, yung mga hinaing natin, yung mga laman ng puso natin, alam na ng Panginoon yan. So, di ba? Kaya, mga nauna pa tayo eh. Di ba, prayer warrior nga tayo. Hindi mo na warrior natin. Yung mga anak ng Diyos na kailangan ng panalangin. Yun. So, nakukuha na natin yung difference, yung nangyari nung Monday. So, and as we go along, hindi lang naman Monday lang tayo magsisik na ng panalangin eh. Oy, Monday ngayon, o kaya yung 5 o'clock. Oy, pag uwi ko, teka Lord, ano nga papag-pray namin mamayang gabi? Hindi rin ganun yon. Nagagets? Hindi rin ganun. Kasi mahaba ang linggo. From Tuesday to Monday, maging sensitive na tayo. Marahil Tuesday pa lang pinapakita na ng Panginoon kung sino ang pagpe-pray natin. So nakukuha, let us open our eyes, spiritual eyes. Yung discernment yan hindi lang yan during prayer warrior time. Makikita na natin yan all throughout the week. Habang nakakasalumuhan natin yung kapatiran. 'Di ba? So ako, bakit ko na-discern na kailangan ng taong ito ng panalangin? Hindi lang naman nung Monday na yun eh. Kasi nakasalumuha ko na siya buong linggo. So nakita ko na. Inireveal na sa akin ng Panginoon. Oy, etong kapatirang to. So nagugets? Yung discernment, hindi lang tuwing Monday. Araw-araw, lalo na pag may gawain tayo. I-reveal na ng Panginoon yan sa mga sharing natin, prayer meeting, leadership, discipleship. O, pahabang nagsasalita yan, sasabihin na ng Panginoon, ayan na, kailangan ng panalangin sa Monday, pag-pray nyo ha. So, ganun yon. Nagigets? So, yun lang naman ang aking idadagdag. Saktong 1 hour, 2 hour, tutulugan na. Pray muna. Yeah. Sige po, tayo po wala na po pang concern. Na-record naman daw. Naka-record. Diba? Para kay Brother Abe. Sige po, pray po tayo. Closing prayer. Hallelujah. Yes, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa ibinaba mo, Panginoon, pagtuturo sa amin sa gabi ito sa pamamagitan ng material na namin, Panginoon, ang libro, Panginoon. Pinatuloy niyo sa amin, Lord. God, para mabahagi po sa amin, Panginoon, ng wisdom and knowledge, understanding na sa inyo rin po nagmula, Panginoon, na sinyo po sa amin ang author, Lord. Salamat, Panginoon, mula sa first chapter hanggang sa huling chapter namin pong napag-aralan, Lord, ay ito'y natanim po sa matabang lupa, Panginoon, natanim sa aming mga puso, Panginoon, na patuloy nga, Panginoon, na aming pong maipuput into practice ito, Lord God, bilang paggamit, Panginoon, sa mga natutunan namin ito, Lord God, na pagsunod, Panginoon, sa ipinapagawa mo po, Panginoon, sa amin, O Lord God, as prayer warrior team, Panginoon. God, salamat for the privilege, Lord, na pag-gamit mo, Panginoon. Isang napakalaking pribileyo, mapaglingkuran ka, Panginoon, sa kalooban mo, Panginoon. At patuloy mo lamang kami gamitin, Panginoon,
narin kami mga buhay, aming mga puso. Inali na po namin sa inyo, Lord, God, noon pa man. God, ikaw lang ang mag-glorify, Panginoon, patuloy namin pinagpapakumbaba ang aming mga sarili sa inyo. Na ikaw lamang po maitataas at maitaas sa aming mga buhay. At kumbaga hindi po namin na pasama, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, si Kuya Abe, ay pinagpipray po namin siya na patuloy po siyang bigyan ng strength, patuloy na bless mo siya, Panginoon. At mamaya o bukas, pag narinig niya at napakinggan niya ito, Lord God, kaya ito'y kagaya rin po namin, Panginoon, na makakatubigay sa amin ng kaunawaan, Panginoon, kaliwanagan, Panginoon, patungkol, Panginoon, sa discernment spirit, Panginoon. Salamat po, Lord, muli, at ikaw lang po, Panginoon, ang patuloy na itatanghal namin sa aming mga buhay. Maraming po salamat sa buhay ng bawat isa. At we bring back all the glory and honor to you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.